tinatawag na Ecological Solid Waste Management. Samahan niyo ako at tuklasin ang kanilang magandang gawain sa pamamalakad ng kanilang basura. Sa araw-araw na nakokolektang basura sa Santo Tomas ay dinadala sa tinatawag nilang MRF. MRF ang imbaka namang basura na kokolekta araw-araw sa bawat barangay sa Santo Tomas. Dito ay sinesegregate o pinag-ihiwa-hiwalay ang basura ayon sa dapat nitong kalagyan. Ang pagsisegregate ng basura ay nahati sa apat: ang biodegradable, recyclable, residual, at meron na silang tinatawag na special garbage. At akin ding napagmasdan ang kalinisan ng kanilang buong kapaligiran. Bawat kalsada o daanan na aking nadaanan ay wala akong nakitang kalat. Isa pa, hindi mo akalaing nasa pamilihan o nasa palengke ka na ng kanilang lugar dahil sa kalinisan nito at walang basurahang makikita sa daanan. Isa pa sa maganda kong napuntahan at talagang ako'y napahangay ang isang lugar sa Santo Tomas, kanilang Eco Park. Hindi ko akalaing noon ito'y tambakan ng kanilang basura o itinuturing nilang dump site. Isa pang proyekto na kanilang ipinalalakad ay ang kanilang composting. Meron silang compost plat na kung tawagin. Ito ang mga basura na bubulok at ang tanging nilalagay nila ay ang sawdust o kusot. Ginagamit ito upang matanggal o mabawasan ang mabahong amoy ng basura. Kada isang buwan ay hahaluin ulit nila ito at maglalagay ng panibagong sawdust. At maghahantay na lamang sila ng 3 buwan sa paulit-ulit na ganitong proseso. At pagsapit ng 3 buwan, ang basura ay maaari nang gawing fertilizer. Ito naman ang ibenta nila sa halagang 2 piso kada kilo. May in-interview rin kami na isa rin katiwala ng solid waste management na si Kuya Buddy Baguio. Gawa ito sa combination ng kanin at saka ng raw sugar. Yung maskubado, alam niyo yung maskubado. Ang proseso niyan, ihalo mo yung bagong saing na kanin, 1 kilo nun, sa 1 kilo din na raw sugar. Hayaan mo siya i-ferment in 7 days. Pagka abot na 7 days, ganito yung sugar niya. Okay. Anong purpose ito? Ang silbi nito, ito yung tumutulong ng napapabilis yung pag-decompose ng basura. At isa pa nakakamangha ay ang tinatawag nilang gulayan sa basurahan. Dito na nila ginagamit ang mga patabang kanilang ginagawa. At isa rin ito na nakakatulong upang magkaroon sila ng pagkakakita.
Nagawa natin tong isinasama natin sa paggawa hollow blocks, mga bricks. So itong mga produkto natin, may halo na yan ng mga pulverized plastics. So ang process niyan, nag-uumpisa doon sa pagre-recover ng basura. Phenomenon, no, for us maging model site for more than 6 years already. In fact, we are now on our 7th year sa implementation, and during those years marami talagang mga awards na nakuha yung LGU namin when it comes to the implementation. Pag-uwi ko dito sa Montalban, bitbit ko ang inspirasyon na sana ay hindi lamang hanggang Santo Tomas, Davao del Norte ang tamang pamamalakad o madisiplinang pagtatapon ng ating basura. Na hindi lamang hanggang doon ay masasabing isang lugar na talagang zero waste. Hindi rin sana hanggang sa ating sariling lugar dito sa Montalban, kundi sa buong mundo. Ikaw, zero waste ka ba?